Hi! Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Ngayon po, nandito tayo sa pagpapatuloy ng gawain na kung saan meron po tayong mga sitas na ipinagkaloob upang basahin, pag-aralan at bigyan ng buhay. Nang sa ganon, ito po ay magsilbing kalakasan at magtuturo sa atin ng daan kung paano natin isasabuhay ang pang-araw-araw. Sabi po dito sa unang aralin, sa Ebanghelyo ni Apostol San Mateo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 11. Sabi dito, nang magkagayoy, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksohin ng dyablo. Ngayon, kung mapapansin po natin, sa kalagayan ng ating dakilang Panginoon, bilang isang nabubuhay na tao, ang Espiritu Santo ba ang nagdala sa Kanya para siya'y tuksohin. Kung ilalagay natin sa ating buhay ngayon, bagamat tayo'y tumanggap ng bautismo, ng putong ng Espiritu Santo, huwag po tayong pakakampante. Kasi, kung papaano ang ating dakilang Panginoon may pahintulot ng Espiritu Santo para sa ituksohin ng dyablo, mangyayari din po yan sa atin. Bakit po? Kasi kakasunod tayo ni Kristo. Ibig sabihin, kung sa buhay natin walang nangyayaring tukso, malayo tayo sa Diyos. Kasi si Kristo'y tinukso. Alibhasa siya'y tinukso, ay makapagsasaklulo naman siya sa mga tinutukso. Dahil nga ang tao, merong mga pangangailangan. Ngayon, ang pamamaraan ng pagtukso, pasasakayin ka ngayon doon sa isang pinakakailangan na importante sa atin. Kukunin natin yung senaryo. Una, at nang siya'y makapag-ayon ng 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. Ngayon, ang ating dakilang Panginoon ay nag-ayono ng 40 araw at 40 gabi na nagpigil ng anumang bagay na ipapasok sa kanyang bibig papunta sa kanyang tiyan. Ang tanong ng iba, pwede bang mangyari na kakayanin ng isang tao ang hindi kumain ng 40 araw at 40 gabi? Opo, kaya po. Hanggang 50 days. Basta may tubig. Kasi ang pinag-uusapan dito, pagkain lang. Hindi kumain. Hindi naman sinabing hindi uminom. Ngayon, sa pag-aayuno, katulad ngayon, nandito tayo sa pag-aayuno. Kasama sa inilalakip ng ayuno, unang-una, bibig. Pero kung ang bibig, ano yung ginagamitan ng bibig? Ginagamit ang bibig sa pagpalabas at pagpapasok. Pagpasok, pagkain material, ng inunguya, diretso sa tiyan, at ininudun. Pero po, ang nakapapahamak sa tao ay ang lumalabas sa bibig.
sapagkat diyan na po nagkakaroon ng pagkakasala ang tao. Halimbawa, nakaamoy tayo ng makahong ilikili. Anong unang nagre-react? Hindi pa nabibig. Nakakita ka ng pangit. Ang tanong, pangit nga ba talaga o mas pangit yung nakakita? Ano yung batayan para sabihin yung pangit? Tabingit pa yung mukha, yung mata nasa ilalim ng baba. Siguro yun ang pwede mo sabihin pangit. Ngayon, kung pag-aaralan natin, ang pinag-aayuhan dito, kasi ba natin dakilang Panginoon, mag-perfect na siya bilang isang tao. Sumunod siya at nabuhay bilang isang tao mula sa pagkabata hanggang sa siya'y dumating sa kapanahunan ng kanyang ministeryo. Kung mapapansin natin, ginanap niya po ang pagiging isang masunurin sa Diyos katulad ng isang alipin. Pero, papaano ba pumapasok sa eksena ang diablo para manukso? Hindi ba ga, tumanggap muna ang ating dakilang Panginoon ng bautismo? At nung bumaba ang Espiritu Santo pa mismo ang nagdala sa kanya sa ilang. At yung pag-aayuno ng ating dakilang Panginoon, ito po yung naging susi para pagtagumpayan niya yung manunukso. Ngayon, sa kalagayan ng ating dakilang Panginoon, dahil hindi siya kumain, nagutom siya. Siyempre, ang pasok ngayon ng diablo, doon sa isang bagay na mahina yung kalagayan ng tao. Nakatulad ng ating dakilang Panginoon, nagutom siya. Kaya nang sinabi, at ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Ito po ang tanong. Kaya bang gawin ng ating dakilang Panginoon yung mga bato para maging tinapay? Opo, kaya po ng ating dakilang Panginoon. Pero, bakit hindi niya po ginawa? Dahil, kung pag-aaralan po natin, utos ng diablo, kung sinunod ng ating dakilang Panginoon, talo ngayon ang ating dakilang Panginoon. Ibig sabihin, utusan lang ang ating dakilang Panginoon ng diablo kung sinunod niya. Kaya ang pinag-uusapan dito, yung level ng kalagayan ng nag-uusap. Na dapat, ang diablo sa ilalim ng tungtungan ng ating dakilang Panginoon at hindi siya binigyan ng karapatan para utusan lamang ang anak ng Diyos. Sa makatuwid, wala siyang karapatan para utusan ang ating dakilang Panginoon. Bagamat kaya niyang gawin ang mga bato gawing tinapay, pero hindi niya ginawa. Dahil po sa pinag-uusapan na kalagayan nilang dalawa. Tayo po kaya, minsan meron tayong kakayahan. Hinahamon tayo sa pamamagitan ng tukso. Minsan di ba pinapatulan natin? Pero sa totoo lang po, kapag pinatulan natin yun at sumunod tayo sa sumubok at tumukso sa atin, wala po tayong pinag-iba sa pagiging tagasunod nila. Kasi nagpasakop tayo sa kanila. Kaya ginawa ng ating dakilang Panginoon, hindi po siya nagpasakop sa diablo para lang sumunod sa utos ng diablo. Pagamat kaya niya gawin, tinapay ang mga bato, pero dahil nga siya ang dapat na umutos sa diablo na lumayas, hindi dapat mabaliktad. Sapagkat mas mataas ang kalagayan ng ating dakilang Panginoon kaysa sa diablo. Tayo po, di ba, minsan, sa pamamagitan ng isang tukso,
napapatulan natin at pagkaminsan yung pagpatol natin parang ang pakiramdam natin sisikat ako. Makikilala ako. Pero ang katotohanan to, hindi yun. Hindi natin nakuha yung tamang kahulugan kapag tayo tinutok sa ibig sabihin. Yun lang yung tanging pamamaraan para pasakalin tayo sa isang tukso. Kasi po yun yung strategy ng diablo para makapasok tayo sa pagsubok, sa problema. Di ba ka? Halimbawa, sa lalaki, tapat ang lalaki sa kanyang asawa, iningatan ang kanilang pagsasama hanggang sa magkaroon ng mga anak, pagkatapos, isang dalaga lang ang nagtutokso sa lalaki. Hindi pa kasasakayin yung sitwasyon na kung kailan kulubot ng balat ng asawang babae, saka naman papasok yung tukso. Ganun po kasi ang eksena. Kung kailan inaway ng asawang babae yung lalaki, saka naman darating yung tukso. Pwede na to. Kaya nangyayari niyan, kapag pinatulan natin yung tukso, mapapahamak po tayo at pati ang buong pamilya. Ganun po yun. Yan po yung strategy ng kalaban ng Diyos. Panunukso. Pero ang proseso naman at pamamaraan ng Diyos para makabalik sa Kanya, salita ng Diyos na ipinagkatiwala sa mga mamamahayag para ipangaral nang sa ganon pagkarating sa bawat tainga ng mga taong nagsigawa ng pagkakasala upang sila'y mabuksan ng kanilang kaisipan, tanggapin ang kanilang pagkakamali at muling magsisi at bumalik muli sa Diyos. Yan yung proseso ng Diyos. Pero sa diablo, madali lang. Panunukso. Anong sagot na natin dakilang Panginoon? Gumamit sa ngayon ng mga kasulatan. Nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, ang tao na nabubuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan, dalawa po ang pinagkukunan niya ng source o pinanggagalingan ng kalakasan. Sabi, hindi lamang sa tinapay, hindi lamang sa pagkaing material na pinapasok natin sa ating bibig at pinupunaw ng ating tiyan at pinakikinabangan yung sustansya. Hindi lang po tayo doon kumukuha ng lakas, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang sabi ng iba, yung nagsasalita sa una, hindi naman yung Diyos. Bakit ako ba yung may katha ng ating binabasa? Binabasa lang natin. Lahat ng narito, salita ng Diyos. Binabasa at tinatalakay at pinapaliwanag. Ito na po yung pinakasalita ng Diyos. Kukunin lang natin yung sustansya, yung paliwanag, nang sa ganun, maunawaan natin na ang Ebanghelyo pala ay isa sa nagpapalakas sa atin. Paano po? Ano ang benepisyo nito? Walang iba kung tayo po ay bagsak na. Dapang-dapa na sa mga nakaraang mga pangyayari sa ating buhay na hindi natin matanggap sa ating sarili kung bakit tayo bumagsak. Ang tawag ng iba niyan, depression. Previous na pangyayari, depression. Paano naman yung mga nangyayari ngayon? Na yung pagbukas mo ng salop, o ng lata, o ng lagayan ng bigas, rice dispenser, para ng bigas, ang tawag naman doon, stress. Pero may magagawa ng Diyos para ibigay yung pangangailangan natin. Anong sabi niya? Humanap ka at ikaw'y matatastampo. Humingi ka at ikaw'y bibigyan. Tumukto ka at ikaw ay bubuksan. Ibig sabihin, lahat may action para mayroong solusyon. Ganun po. Ibig sabihin,
Ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan upang mapaglabanan yung mga nangyayari sa ating buhay yung nakaraan, yung depression, at yung ngayon, yung stress, at pati yung hindi pa nangyayari, anxiety, o tinatawag na takot. Kaya, ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Nang sa ganon, meron tayong pananggat. Una, kung hindi natin napakinggan ang salita ng Diyos, marahil hindi natin alam na pwede palang manalangin sa Diyos. Pwede palang huwag na tayong matakot. Kahit sa pumapatay ng katawan, matakot tayo doon sa pumapatay ng katawan at mayroon pang karapatang isugba yung ating nag-iisang kaluluwa sa impyerno. Sa mga tuwid, sa Diyos lang tayo dapat matakot. Kaya po ang salita ng Diyos ay nandiyan para nagbibigay sa atin ng pag-asa. Halimbawa, mayroon tayong karamdaman. Ang sabi ng doktor, wala nang chance. Pero, ang tanong, may kakayahan ba ang doktor para hatulan ang ating buhay? May kakayahan ba ang doktor para makahula ng ating buhay? Wala po. Tao hindi naman sila na nagkakasakit, nagkakaroon ng karamdaman at namamatay din naman. Kaya saan tayo magtitiwala? Sa Diyos, sa makatuwid bagay, sa kanyang mga aral na itinuturo sa atin. Ito ang nagbubukas sa atin ng pag-asa sa Diyos. Na kapag napapakinggan natin ang salita ng Diyos o Ibanghilyo, nabubuhayan tayo. Na bagamat tayo hindi na makalakad, bagamat tayo punong-puno na ng problema na kinakaharap namin, bagamat tayo dinakuha ng sakit, hindi maalis-alis, meron tayong pag-asa. Na yan pala ay parte ng pagdadaanan lang natin. Ang mahalaga po dun, makatawid tayo. Makalagpas tayo sa mga kinakaharap natin sa ating buhay. Ano po ang kinakailangan natin? Idadalangin natin, nasamahan tayo ng Diyos, nabigyan tayo ng kalakasan, bigyan tayo ng lakas, sa makatuwid bagay ito ang magtuturo sa atin para magpatuloy, para harapin ang anuman ang ating hamon sa ating buhay. Kung tayo man dumanas ng karamdaman man pagdulo sa paghihirap, ang mahalaga, hindi po tayo sumuko at nagpatuloy po tayo. Ating hinarap at ating ginawa sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi nandito na yun, guhit ng palad. Bago pa tayo anyuan sa sinapupunan ng ating ina, sa makatuwid, hindi pa tayo ipinaglilinig, hindi pa tayo niluluwan, nakaprograma na yung buhay natin. Nasa edad mo, ikangang ganito, sa edad mong 60, mai-stroke ka. Sa edad mong ganito, dadaan ka ng karamdaman. Nakaprograma na po yan. Ang importante po, nakatawid tayo doon sa mga pangyayaring dumating sa ating buhay. Kaya po, ang salita ng Diyos, ito ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sabi nito, nang magkagayoy, dinala siya ng diablo sa balang banal at nilagay siya sa taluktok ng Diyos. Kung aralin natin, paano ba nangyari na dinala siya ng diablo? Ano ba, kinalagkad ba siya? O hinila? Para dalhin doon sa taas ng... Siyempre, may pag-uusap naman pwede, nagyayaan sila. Sige, doon tayo sa taas ng building. Sabi ng diablo, kanya sinabi, kung ikaw ay anak ng Diyos, ay magpatihulog ka. Sapagkat nasusulat, siya ay mabibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bakat. Ngayon, kung aralin natin, utos na naman, kung ikaw ang anak ng Diyos,
Siyempre, kung ikaw naman, kung pakiramdam mo, kung ikaw ay hindi nagkakaunawa, ang sinabing ikaw ay anak ng Diyos, magpatihulog ka dahil nakasulat. Pero kung aralin natin, ano ang ginawa ng Diablo? Magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Ibig sabihin ng Diablo, alam din niya ang banal na kasulatan. Kasi nakapag-quote siya ng sitas. Saan ba niya nakuha? Salmo 91. Upang hindi ka mapisod ang iyong mga paa sa bato o sa isang bato. Pagdadaanan natin yan, Salmo 91, awit 91. Ang nakasulat doon, siya ay magbibili ng kanyang mga anghel tungkol sa iyo. Ito ba yung patungkol sa ating dakilang Panginoon? Hindi po. Para yan sa mga tao, para sa atin. Sa lahat po yan, exclusive. Yung aral na iingatan ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin, papatulan na ng ating dakilang Panginoon yung utos sa Kanya na magpatihulog dahil nakatulat. Na mayroong anghel na nakaantabay para hindi tayo ipahamak. Kaya po, ang strategy ng kalaban ng Diyos, ng Diablo, gumamit una ang ating dakilang Panginoon ng bersikulo, hindi lamang sa tinapay na buhay ang tao. Siyempre, wais din siya. Naggamit din siya ng bersikulo. Na walang iba, napakaganda ng laman ng Salmo 91. Pero bakit hindi ginawa ng ating dakilang Panginoon? Anong sinabi lang niya? Sinabi sa kanya ni Jesus, ang sulat din naman, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Ibig sabihin, ang Diablo ay walang karapatang tumukso sa Diyos. Pero bakit tayo minsan nagagawa natin tuksohin ang Diyos? Sa paanong paraan? Minsan sina-challenge pa natin. Sige nga, kung talagang tutukan Diyos, pagalingin mo nga yung asawa ko. Hindi ba para gano'n ang ginagawa natin, sina-challenge pa natin siya. Wala po tayong karapatan. Kahit yung Diablo na nauna pa sa atin, walang karapatan na utusan ang Diyos. Di kahit tayo man, hindi dapat tayo magpasakop sa Diyos. Tanggapin na lang natin kung ano yung nakalagay sa ating palad na pagdaraanan natin. Sapagkat, sabi nga, kung itong lupa, tungtungan ng kanyang mga paa, ang langit ang kanyang trono, tapos tayo katulad lang ng isang buhangin sa dagat, ilan mo, itong parataya natin, gano'ng kalaki yung buhangin sa dagat, sa kalagayan ng ating dakilang tayo. Sa kanya tayo humuhugot ng lakas. Yung hininga ng ating, mula sa ating baga, pangalan niya ang sinasambit. Pero hindi po natin yan nauunawaan. Pagkos, tinutokso pa natin ang Diyos. Sabi nito, muling nilala siya ng Diablo sa isang bundok sa lugbang mataas at ipinabala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kaluwalhatian nila. Ngayon, niyaya niya na naman ang ating dakilang Panginoon sa isang bundok. Ito, kung mapapansin natin, mayroong isang mataas na bundok na kapag tumayo ka doon, kita mo lahat. Lahat ng kaluwalhatian ng sanlibutan. Lahat ng mga paghahari. Nagagandahang mga bahay, mga kaharian, mga tanawin. Ito na yung nasa sanlibutan. Ano ang sabi? Sinabi sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sambahin mo ako. Pangatlong pamamaraan ng Diablo para tuksoin ang ating dakilang Panginoon, yung sanglibutan. Ngayon,
Ang offer ng diablo, ibibigay. Hindi ba minsan, hindi natin namamalayan? Nangyayari yan sa buhay natin. Bakit po? Kasi tayo, binuksan ang pag-iisip, yung tinawag ng Diyos, para maglingkod sa Kanya, para magsimba, para magtalaga ng isang araw sa pagsamba. Okay. Lahat ng yan, ibibigay ko sa iyo. Sambahin mo lang ako. Paano klaseng pagsamba? Kapag tinalikuran natin yung Diyos, pagamat umabsent lang tayo sa pagsamba, sinamba na natin yung bagay-bagay sa sanlibutan. Na hindi natin namalayan, ipinagpalit na pala natin yung araw ng pagsamba para pagkukulan yung pangsarili. Walang iba. Itong sanlibutan. Ano-ano yung nariyan sa sanlibutan? Negosyo. Salapi. Kabuhayan. Ari-arian. Trabaho. Lahat ng yan nakakoneksyon sa atin. Yan po ang tinatawag na sanlibutan. Nakapalibot sa atin. Pero, ano ba ang priority natin? Ang Diyos o itong sanlibutan? Siyempre, ang palagi natin isasagot, siyempre, priority natin ang Diyos. Nilagay nga natin yan sa motto, sa English, love God above all. Ibigin ang Diyos una sa lahat. Ito nga, nakamoto, ibigin ang Diyos una sa lahat. Pero, nasubukan ba natin magpasalamat lang sa Diyos pagkadilat ng ating mga mata? Hindi pagbangon. Kasi mayroong mga tao na ang unang pinaglalaanan ng panahon, pag nagbangon na, paghimas ng manok. Mas mahal pa yung manok kaysa magpasalamat sa Diyos. Sa kanyang biyaya, nagumilat pa siya at nagpagpasalamat man lang. Kaya ito kung aralin natin, ito pong mga lahat ng nakapaligid sa atin, na may kaugnayan sa atin, mula sa personal na pangangailangan, mga ari-arian, bahay, kapatid, kaibigan, magulang, lahat yan nakakunik sa atin. Dapat pangalawa na lang sila. Ang una pa rin palagi ang Diyos. Bakit? Anong sabi ng ating dakilan? Ang sino mang umibig sa kanyang ama, ina, kapatid na lalaki at kapatid na babae, ni maging kanyang sarili nang higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ibig sabihin, siloso pala ang Diyos. Dapat siya yung first, yung family, pangalawa na lang. Dapat magpasalamat muna tayo sa Diyos. Dahil binigyan pa tayo ng panibagong araw na walang iba, dumilat pa ang ating mga mata. Kaya, kung ang ating dakilang Panginoon tinukso para magpatira ka lang. Pag nagpatira ka, mayroong reward. Ibibigay lahat. Minsan nga niyang, ganito, sinusumpa pa ang lahat. Makamtan lamang ang lahat ng bagay, pati sariling kaluluwa, ibinigin ka para lamang maging sikat na tao dito sa ibabaw ng sanlibutan. Ano ang dapat natin gawin? Ang ginawa ng ating dakilang Panginoon. Magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoong Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Yan po ang dapat natin gawin, palayasin si Satanas, sapagkat hindi niya pwedeng tuksoin tayo. Siya isa rin nasa mababang kalagayan na walang karapatang tuksoin ng Diyos. Ni tayo man na isang mahalagang bagay
sa harapan ng Diyos sapagkat kung hindi po tayo mahalaga, dapat hindi ginawa ng Diyos na isugo ang kanyang anak na mabuhay bilang magkatawang tao, katulad ng katawan natin na nasa kalagayan tao. Kaya po ang Diyos bumaba at nagkatawang tao sa makatuwid, pagdamat nasa mababang kalagayan ng tao sa mga anghel, pero pinili ng Diyos na mabuhay si Kristo sa kalagayan tao. Diba? Ang sarap pakinggan kung tayo'y marunong magtakwil, kapag tayo'y tinutokso ng dyablo sa pangalan ng dakilang Panginoon, alayasin natin sila. Alayasin natin ang dyablo sapagkat sa Diyos lang tayo dapat na maglingkod. Ni maging ang dyablo lang, sa Diyos din siya maglilingkod. Nang magkakayoy, iniwan siya ang dyablo at narito nagsikapin ang mga nila at siya'y pinaglingkuran. Ang tanong po doon, bakit sa oras mismo ng panunod ito, walang mga anghel? Bakit pinatapos yung tukso at dumating yung pagpapala? Kasi po, doon po sinusukat yung kakayahan na tulad ng ginawa sa ating dakilang Panginoon. Na kaya siya nag-ayuno, may katumbas yung pag-aayuno niya ng pagsubok o panunukso. Kung tayo man po ay nag-aayuno, siyempre meron din yung katumbas na tukso. Minsan po niyan, hindi natin namamalayan. Paraan na pala yun para tuksuhin tayo. Ang importante po doon, nagpatuloy pa rin tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dahil hindi rin naman magtatagal, lalayas ang dyablo at ang anghel ang magpapagaan ng ating kalooban. Sa makatuwid, ang pagpapala ng Diyos dumarating pagkatapos ng pagsubok na dumarating sa ating buhay. Kaya po, huwag tayong manghina, kundi manatiling lang tayo kung ano yung bagay na pinagbalog sa atin. Naway magtagumpay tayo at pagpatuloy lang natin ang ating paglilingkuran sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa ating mga kapwa. Siguro po, ang dito na lang, pagkikibagi natin sa oras nito. Salamat sa Diyos at ano man ang ating mga kahilingan, karaingan. Ipagkatiwala natin yan sa Diyos. At sabi niya, trust the process. Kung hindi matagal man ang binibigay ang kagalingan ng ating karamdaman, may proseso po kasi ang Diyos. Para matuto tayo, magtanda tayo, na huwag na natin babalikan yung dahilan kung bakit tayo nagtamo ng karamdaman. Salamat po at mapagpalang hapon sa bawat isa.